Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Isinusulong ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez ang panukalang batas sa ilalim na House Bill 7230 kung saan co-principal author nito si Tingog Party List Representative Judah Sidre, kung saan layo nitong tulungan ang mga informal settlers o kaya families o ISFS sa pamamagitan ng pagbibigay ng buwanang 3,500 pesos na rental housing subsidy. Ayon kay Romualdez, magsisilbi itong pansamantalang ayuda lalo na sa mga pamilyang apektado ng kalamidad at relokasyon. Para sa mga nakatira naman sa Metro Manila, aabot sa 3,500 pesos kada buwan ang subsidy, habang sa ibang rehiyon ay itatakda ang halaga ng DHSUD at NEDA ngunit hindi lalagpas sa nasabing halaga. Upang maging kwalipikado, kailangang umalis ang mga benepisyaryo mula sa mga designated danger zones kung saan sila nakatira at iwasang bumalik sa dating tirahan ng walang pahintulot ng mga otoridad. Sakaling maantala naman ang permanenteng pabahay, maaari pang palawigin ang subsidy hanggang sa tuluyang mailipat ang mga benepisyaryo. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na mga kamakailangang pag-aresto sa mga dayuhan pagka-aresto sa mga dayuhan sa Zambales at Bohol ay patunay na pinaigting na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa pambansang seguridad. Kinumpirma ni Philippine Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ng isang Mongolian national at isang nagtatapos na piloto na naaresto naman sa Iba, Zambales ay may tinatagong ugnayan umano sa China's People's Liberation Army. Samantala, isang Chinese national na nangangalang Guo ang nadakip naman sa Panglao, Bohol matapos magpanggap na Pilipino gamit ang mga peking dokumento. Ipinunto ng militar na bunga ito na mas pinaigting na pagbabantay sa ilalim naman ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na nagpapalakas ng ugnayan ng AFP sa iba pang ahensya tulad ng Bureau of Immigration at Philippine National Police. Samantala mga ka-Vibes, sa ating panghuling balita, mukhang may mga lugar kung saan may mga magbabakasyon ngayong buwan naman ng Marso dahil nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga special non-working days sa iba't ibang lalawigan at lungsod ngayong Marso upang bigyang daan ng mga lokal na pista at anibersaryo. Kabilang sa mga nagdeklara o nadeklarang lugar ang Gutalak sa Zamboanga del Norte, Tadjan Mountain Province, Pasig City sa Iloilo, Davao City, Lugait sa Misamis Oriental, Tayug sa Pangasinan, Kawayan sa Biliran, Canlaon sa Negros Oriental at Tabaco naman sa Albay sa magkakaibang petsa mula March 6 hanggang March 24. Nilagdaan ang mga proklamasyon noong February 20 ni Executive Secretary Ralph Recto sa bisa naman ng kapangyarihan ng Pangulo. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.